Ang share ko po sa inyo, ang title ay Lakas sa Harap ng Pagsubok. Daniel 3 verse 1. Ang haring si Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang ribultong ginto na ang taas ay 70 talampakan at ang lapad ay 90 talampakan. Itinayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Aba, 90-footer to, mataas to. Hindi po ito yung inyong nasa isip, na ribultong nakatayo somewhere. Ito'y nasa Babylonia. At alam mo ang ginawa niya? Nebuchadnezzar invited all the prominent people sa dedication. Mga government officials, mga businessman, mga taong nakikilala sa lugar nila. Kasi dedicate yung ribulto. At sinabi ni Nebuchadnezzar, Daniel 3 verse 6, sino mang, verse 6, hindi magpatirapa at sumamba ay kaagad na ihahagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Hurno, pugon, furnace. At yun nga ang ginawa ng mga tao. Nung tumugtog na yung mga musical instruments, sumamba sila, nagpatirapa. Maliban sa 3 Hudyo. Sila si Shadrach, Meshach at Abednego. At may nagsumbong kay Nebuchadnezzar na may 3 Hudyo na hindi sumasamba sa ribultong pinagawa niya. At basahin natin ang Daniel 3 verse 12. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Shadrach, Meshach at Abednego. O hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Verse 12, sila'y hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisisamba man sa ribultong ginto na iyong itinayo. Verse 13, kaya't sa puot at galit, talagang galit po si Nebuchadnezzar. Kasi sa puot at galit ako'y nakakita ng taong galit, pero yung galit at puot, bibihira yon. Kaya sa puot at galit, ay ipinag-utos ni Nebuchadnezzar na dalhin sa kanya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dinalangan nilang mga lalaking ito sa kanyang harapan. Verse 14, sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo hindi naglilingkod sa aking Diyos? Ni nagsisisamba man sa ribultong ginto na aking tinayo? Verse 15, mabuti kung kayo handa ngayon na magpatirapa at sumamba sa ribultong ginawa ko. Ngunit, kapag kayo'y hindi sasamba, kayo'y kaagad na ihahagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. And the question of all questions, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Alam po ninyo, may makikita tayo na katangian kay Shadrach, Meshach at Abednego. Ano yon? Hindi sila takot sa harap ng matinding pagsubok. Saan kaya sila kumukuha ng lakas? Anong hinuhugutan ng lakas ng 3? For sure, hindi sila humuhugot ng lakas sa kapwa nila. Meshach, pag-pray mo nga ako. Sabi naman ni Meshach, Shadrach, ako muna, ay pareho tayong namumroblema Paano ka huhugot ng lakas sa kapareho mong dadalhin sa pugon? Pero bakit yung 3 ay malakas sa harap ng pagsubok? Una, dahil kilala nila ang kanilang Diyos. Nakaharap sila sa pugon. Mainit. Nakaharap si
Shadrach, Meshach at Abednego. At ang laging panakot ng lahat ng mga problema, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Maganda po ang sagot dito ng tatlo. Daniel 3:18 or 16. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Suplado, no? Suplado yung tatlo. Nagtatanong lamang, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo? Abay, inisnab eh. Hindi ka namin kailangan sagutin sa bagay na ito. Bakit? Kasi makikita mo na. You will see. Alam po ninyo yung mga magulang, kapag kaya ni nagagalit sa anak, makikita mo. Wala namang nakita. Pag di ka tumigil, makikita mo. At ang bata hindi tumigil. At hanggang ngayon, walang nakikita. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi niya, O Haring Nebuchadnezzar, hindi na kita kailangan sagutin sa tanong mo. Bakit? Makikita mo ang sagot. Alam po ninyo mga tao, ang mga tao ay kumikilos ayon sa pagkakilala nila sa kanilang Diyos. Kung ang pagkakilala mo sa Diyos mo ay maliit, kailangang ingatan, o edi bubuhatin mo ito, sasanggahan sa init at sa ulan. Bakit? Ay maliit eh. Kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay Diyos na nangi-spoiled, Diyos na nauunawaan ka, anuman ang iyong gawin, you might live a very loose life. Okay lang magkasala, patatawarin din naman ako ng Diyos. At napakalaki ng tendency na gawing lisensya ang biyaya ng Diyos upang magkasala. Sa halip na pagtagumpayan ng kasalanan sa pamamagitan ng pamumuhay ng disciplined spiritual life. Alam nyo, ito yung nagiging rason ng mga taong bumabagsak sa kasalanan. Yung, ayan, Diyos na may mapagbiyaya. Pero hindi natin naalala, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng paraan kung paano mapagtagumpayan ito. At hindi gawing excuse lagi ang biyaya. Ano pastor yon? Matthew 26 verse 41. Keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing but the body is weak. Yun pong mga spiritual discipline natin, yung devotion, yung pananalangin, yan ang binigay ng Diyos sa atin para mapagtagumpayan natin ang tukso. Hindi ang biyaya ang excuse. Nasasabihin natin pag tayo nagkasala, may biyaya naman ng Diyos, lagi naman akong patatawarin. Abay, hindi ganon. Iniligtas ka para pagtagumpayan ng kasalanan. Pinagtagumpayan ng Panginoong Yesus, binigay sa atin ng tagumpay, at binigay naman ng Diyos sa atin kung paano gawin yon. Ano bang ibig sabihin ng the spirit is willing but the body is weak? Kasi ang tagumpay natin sa kasalanan ay nasa espiritu, wala sa katawan. Maraming mga tao na they are doing things para makapamuhay ng banal sa pamamagitan ng paggawa nito, pag-iwas dito. No. Palakasin mo ang espiritu mo. Yun po ang ibig sabihin ng the spirit is willing but the body is weak. Ang lakas ng laban sa temptation ay nasa espiritu. Wala sa katawan. Kaya the body is weak. Palakasin mo ang espiritu. Don't forget, pagkakagising sa umaga, si Lord muna. Pray ka agad. Pasalamatan si Lord. Unahin si God. Kaya keep watch and pray. At kapag ginawa mo yun, lalakas ang espiritu mo. And then, ang katawan mo, susunod yan.
At hindi ka na pupunta doon sa, ala, yan Diyos na may mapagbiyaya. Hindi mo nagagawing lisensya ang biyaya. Are you there? Dalawa po yung extremes eh. Ito ang unang extreme. Pagkilala mo ang Diyos, ang pagkilala mo sa Diyos ay ganon, you might live a very loose life. Ang sunod na extreme ay ito. Kung ang pagkakilala mo naman sa Diyos ay stricto, Diyos na disciplinarian, there is a big tendency for you to live a life of fear and insecurities. Takot ka sa Diyos. Pero ang takot mo ay hindi takot na mawalay sa Diyos, kundi takot na mapalo ng Diyos. Baka paluin ng Diyos. Ang mga taong ito might pray, read the Bible, pero they will do it not out of delight, but out of fear. Na baka may masamang mangyari kapag hindi nila ginawa. Oh, I met a lot of people like this. Pakinig ko sa patotoo nila pang nagkukwentuhan. Nagkwento na may kilala daw siya na laging nagpe-pray tuwing umaga. Nagkaanak, tumigil sa pagpe-pray at nabisi sa anak. At tapos, dahil daw tumigil sa pagpe-pray, nabisi sa anak, namatay yung anak. Ay, there and then, hindi ako makatiis eh. Akin agad, chinek. Sabi ko, hindi naman. Hindi naman ibig sabihin at hindi nag-pray, papatayin ang anak. Marami naman hindi nagpe-pray, ang anak ay buhay. Coming from a mindset na ang Diyos ay stricto. And these people will be tempted to add more religious activities thinking that they will gain God's approval. Dagdag yan ang dagdag. Hindi. Kailangan wag nang mag-makeup ang mga babae. Yan yung nagiging dahilan ng pagkakasala ng mga lalaki. Wag na rin maghikaw. Oy, nako, habaan ang damit, itago ang sakong. Padagdag ng padagdag yan. Bakit? Kasi ang tingin nila, si Lord ay stricto. At ang pinakamasakit, ipapabuhat nila sa iba ang bigat na binubuhat nila. We must find our balance. We must find our balance between biyaya and law. Kaya mahalaga na we have the right understanding and revelation of who God is. Hear the Word. Meditate on the Word. Don't let your Sunday service be your sole Bible reading. Alam mo, may mga Kristiyano, ang Bible reading nila Sunday service. At wag mong iaasa sa aming mga preachers. Praise God, nakikita ko, ang dami natin ditong mga pastor. Akala ko nasa UAE ako. Nakita ko si Pastor Gabi at si Pastor Ates. At we have so many preachers here. Pero, church, huwag niyong iaasa sa amin ang inyong daily bread. Bakit? Hindi niyo kami kasama daily. At walang sinabi ang Biblia na give us this day our daily bread from the pastors. No. Give us our daily bread from your mouth, O God. Reveal yourself to us. And there are so many ways para ito ay matanggap. Sina Shadrach, Meshach at Abednego man ay kumikilos ayon sa pagkakilala nila sa kanilang Diyos. Remember the question, saan humuhugot ng lakas ang tatlo? At ang sabi ko sa inyo, dahil kilala nila ang kanilang Diyos. Simula po pagkabata, tinuruan na sila. Laging nilang naririnig sa kanilang mga magulang, sa kanilang lolo, sa kanilang mga ninuno. At laging kinukwento sa kanila ang history ng kanilang lahi bilang mga Israelita. Ito pong sina Shadrach, Meshach at Abednego ay mga Israelita na kinuha doon ng mga Babylonians. Pero kahit sila ay kinuha, mga binatilyo,
Narinig na nila kung sino sila. Narinig na nila kung sino ang Diyos nila. Narinig nila ang mga kwento ng kanilang mga magulang kung paano iniligtas ng Diyos si Sarai, ang asawa ni Abraham, kay Abimelech, yung hari na gustong kumuha kay Sarai. Narinig nila ang kwento ni Lot, ang pamangkin ni Abraham, na iniligtas ng Diyos sa apoy ng Sodom. Narinig nila si Isaac kung paano iniligtas sa patalim ng ama. Narinig nila si Jacob kung paano siya iniligtas sa galit ni Esau. Narinig nila si Joseph kung paano siya iniligtas ng Diyos sa masamang balak ng mga kapatid. Narinig nila si Moses kung paano siya iniligtas ng Diyos kay Faraon. Narinig nila si Joshua kung paano siya iniligtas ng Diyos laban sa Amorites. Narinig nila si Samson kung paano niligtas ng Diyos sa Filisteo. Narinig nila si David kung paano niligtas ng Diyos kay Goliath. At kilala ng tatlo ang Diyos nila. Ang Diyos nila ay tagapagligtas. At dahil kilala nila ang kanilang Diyos, kumikilos sila ng kakaiba. Kumikilos sila ayon sa pagkakilala ngayon. Haring Nebukadnezar, Di ka namin sasagutin sa tanong mo o sinong Diyos ang magliligtas ngayon sa inyo. Di ka namin sasagutin. Tingnan mo na lang. Dahil mayroon kaming alam na hindi mo alam. May kilala kaming hindi mo pakilala. Our God is the Savior, the Deliverer. Kaya naman po, Daniel 3:17, kung mangyayarin na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Parang, Haring Neb, makapangyarihan ka, pero hindi ikaw ang pinakamakapangyarihan dito. Tingnan mo na lang. May mga tao pong mahilig mag-analyze, mag-describe, magkwento ng kanilang mga problems. Hanggang yung kanilang problema maging 90-footer na. Hanggang ang kanilang problema ay maging sinlaki na ng rebulto ng Nebuchadnezzar. And then, they will feel frustrated, helpless, intimidated. Ang masakit, mas kilala pa nila ang kanilang problema kaysa kanilang Diyos. Why? Because they talk about it, they think about it, they meditate about it. Mas kilala pa ang problema, kita nila kung ano ang katangian ng kanilang problema. Ay, ito'y matindi, ito'y pag nangyari, lagot tayo dito, ganyan. Alam nila, higit sa pagkakilala nila sa kanilang Diyos. At sila po'y very close sa kanilang problems. Ang tawag na sa bawat isa, best. Church, sa halip pag-usapan ang pugon, pag-usapan ang Savior. Nebukadnezzar, sa tanong mo kung sinong Diyos ang magliligtas sa amin sa iyong kamay, hindi ka na namin kailangang sagutin pa sa bagay na ito dahil kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Di ko ikaw sasagutin, tingnan mo na lang. Saan ba kukunin ang gastusin? Saan ba kukunin ang pambayad? Di ko na ikaw sasagutin. Tingnan mo na lang. Aba, paano ka tayong makakalampos sa problemang ito? Ano kang mangyayari sa atin pag ganito ng ganito? Di ko na ikaw sasagutin. Tingnan mo na lang. Kilala ko ang Diyos ko. Siya'y manliligtas. Alam mo minsan, wag mo nang pakahabaan ng eksplanasyon. Sabihin mo, paano ka mangyayari? Ka mag-alala, si Lord magso-showtime. Pakikita sa'yo. Tutuwa ako pag kami magkakasama ni Bishop, pag kami nasa deliverance seminar at nagtuturo kami. Maraming mga tanong. Pag marami ng mga tanong, sasabihin ni Bishop, okay ha? Attend kayo mamayang krusada at tingnan na ninyo. Tingnan na lang ninyo
Ganon ang pagkakilala ni Bishop sa kanyang Diyos. Kaya naman kumikilos siya ayon sa pagkakilala niya. Kaya wala siyang takot sa harap ng anumang pangamba't pagsubok. Bakit? Kilala na niya ang kanyang Diyos. Tayo man ay ganon din. Amen po ba? Okay. Malakas ka sa pagsubok kung kilala mo kung sino ang Diyos mo. Number 2. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay malakas sa harap ng pagsubok dahil kilala nila ang kanilang sarili. Daniel 3:18. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami sasamba. Hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong pinatayo. Kung sakali mang hindi kami iligtas, gusto kong maunawaan mo, ha? Haring Neb, take note. Hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos. Hindi kami sasamba sa rebultong ginto na iyong pinatayo. Look at this. Kanina, they are talking about their God. Now, they are talking about themselves. Hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos. Alam po ninyo, sa unang basa ko dito, ang dating sa akin ng 3 maangas. Gusto kong palitan ng title Ang Angas ng Babylonia. No, hindi sila maangas, hindi sila mayabang, they are just saying who they are. Sinasabi lang nila kung sino sila. Ang puso po ng covenant ng Diyos sa Israelita ay masasabi natin sa sentence na to. Ako ang inyong Diyos at kayo ang aking bayan. That is the heart of the covenant. Maraming mga pangako, si Lord kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at marami pang pangako sumunod. Pero yun ang puso ng covenant. Ang Diyos ay pumili ng isang bayan na kung saan ay siya ay magre-reveal ng kanyang sarili bilang Diyos ng bayang yon, at yung bayang yon naman ang kanyang mga tao. That's the heart of the covenant. Ang nag-unite po sa lahing Israelita ay si Yahweh. Alisin mo ang Diyos sa history ng Israel at walang Israelita. Ang pagsamba po sa iisang Diyos, ang identity nila. Look at Deuteronomy 6 verse 4. Ito po'y alam na alam ng mga Israelita. O pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Ginawa na nga nating awit yun Alam na alam yan ng mga Israelita. Pagkabata pa, o pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Nebukadnezar, Israelita kami. Ang Panginoon naming Diyos ay iisa. At hindi siya 90-footer. Because heaven is His throne and the earth is His footstool. Yang iyong haring pinasasamba sa amin, 90 feet lang yan. Ang Diyos namin, ang lupa ang tuntungan ng kanyang paa. Haring Neb, ang paglilingkod namin sa Diyos ay hindi base sa blessing. Hindi base kung meron o wala. Ang paglilingkod namin sa aming Diyos ay dahil siya ay nag-iisang Diyos. Alam po ninyo, dami-dami nating revelation na tungkol sa Panginoon. Pero yung 3, sa isa lang revelation, they were able to face a very difficult problem. Isa lang revelation. Anong revelation yon? Hear, O Israel, the Lord our God is one God. One God. At dahil they know that they have one God, and it's not the rebulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar, sapat na yon para panghawakan nila at kumilos sila ng may tapang. Nebuchadnezzar, iligtas man kami o hindi, ang Panginoon naming Diyos pa rin ang nag-iisang Diyos. It will not change the truth. At hindi kami sasamba sa hindi Diyos. This is who we are. This is our identity. Church, malakas ka sa harap ng pagsubok kung kilala mo kung sino ka.
Anak ka ng Diyos. Alam mo kung paano kumilos ang anak ng Diyos. Hindi yan kayang takutin ng mga pagsubok. Dahil ang pagsubok, instrumento lamang ng Diyos para tayo palaguin. Alam mo, okay. Let's talk about stress. Stress. Sinong alam ang stress? Alam po ninyo, yung stress masyadong nagagamit na eh. Meron akong nakausap laging tulog. Kaya daw siya laging tulog, ayaw niyang may stress. Eh, totoo naman, yan namang stress talaga eh. They call it silent killer. And I want to tell you, kung ikaw ay stress, it's not worth it. Kung ikaw ay stress, it's not worth it. Leave it. Anything na masyadong nagpapa-stress sa'yo, iwanan mo. Yan pong stress, yan po'y resulta ng mga isipin, ng mga alalahanin. At malimit, ang taong stress ay galit. Kaya pag may nakita kang galit, di mo malaman kung bakit, may kina-stressan yan. Pag yan ay nagsimula ng manise, yun ay way niya ng pagre-release ng stress. Huwag mo nang pakiisipin kung papaano o bakit nangyari. Don't dwell on that. Huwag mong stressan ang sarili mo. Why? Isipin mo na lang ito. Kung hinayaan ni Lord mangyari, then may purpose si Lord dyan. Kung may nangyayari sa iyo at na-stress ka, alisin mo na, let go. At sabihin mo na lamang, kung hinayaan ni Lord na mangyari ito, then may purpose siya. At maganda yon. Bakit? Kilala ko kung sino ako. Ako'y anak ng Diyos eh. Are you there? Paano pastor gaganda yan ay pangit? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, kilala ko ang sarili ko, ako'y anak ng Diyos. At nasabi ng Diyos, kung kayong mga ama sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting regalo sa inyong mga anak, hindi lalo na naman ang ama sa langit, mas mabuti kaysa sa ama sa lupa. Kilala ko ang sarili ko, ako'y anak ng Diyos. Kaya kung may nangyayari diyan, sa palagay ko'y pangit o sa palagay ng iba'y pangit, hindi ako may stress. Inalaw ni Lord eh. Hinayaan ni Lord eh. O hindi may purpose siyang maganda. Are you there? Okay. Ito po ang reason kaya makakapagpasalamat ka. Psalms 50 verse 23. Ang naghahandog ng alay ng pasasalamat ay nagpaparangal sa akin. Sa kanya na nag-aayos ng kanyang lakad, ang pagliligtas ng Diyos ay ipapakita ko rin. Ang naghahandog ng alay ng pasasalamat, nagpaparangal sa akin. Alam mo pa magpasalamat dahil meron kang ipagpapasalamat? Yun ay madaling gawin. Yung kakain, dahil may naglibre sa iyo, at yung naglibre sa iyo sabi, order ka kahit anong gusto mo. At tumingin ka sa menu, huwag kang tumingin sa presyo, dito ka tumingin, ano bang gusto mo? Orderin mo. At ikaw na hiyang pansit na lang. Anong pansit? Pansit ka na sa inyo, pansit ka pa rin dito. Huwag naman pansit, umorder ka ng kakaiba. Sige, lomi. Ang labo mo naman. Pag ang kasama mo yung gustong-gusto kang i-bless, hindi, ako na ang order. Bigyan mo nga ito ng steak. Yung pinakamahal. Alin ho? Di ko alam, basta yung pinakamahal. Bigyan mo ng kanyang drinks, shake. Anong gusto mo shake? Bahala na po kayo. Dalhin mo lahat ditong shake. Alam mo, pag nag-pray yun, maniwala kayo. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat. Napakabuti po ninyo. Salamat po. At alam mo, walang dating sa akin yun. Bakit? Ay talaga naman dapat magpasalamat ka. Pag di ka nagpasalamat, tunay naman. Pero, ang magpasalamat, sa gitna ng pagsubok, kapatid, iba ang dating noon. Ang tawag doon, handog ng pasasalamat. Ang nagbibigay ng pasasalamat sa gitna ng pangit na sitwasyon ay nagpaparangal sa Diyos. Ito'y isang offering.
Kaya sa halip na ikay ma-stress, ikay magpasalamat. Ay nako, nandito na ang bill ng Meralco. Woo! Ang bill ng Batangas Water District. Woo! Ang bill ng credit card. Woo! Minimum. Woo! Ang bill tuition. Woo! Ito na naman. Ibinigay ko na ito sa anak ko. Ito na naman. 4 na taon ko nang binabayadan to. At alam mo sa gitna noon, alam mo ang ginawa mo? Panginoon, salamat. Napakabuti mo. Ang ino-offer mo, handog. At ba't mo ginagawa yon? Kilala mo sarili mo, anak ka ng Diyos eh. Alam mo, that your Father is taking care of you. At walang pwedeng umubos ng mga pagpapala mo. Kayo talaga, wala na kayong ginawa kundi gumastos. Kayong mga bata, kayo gastos kayo ng gastos. Pati ikaw asawa ko. Hoy, mga asawang babae, maawa ka naman sa asawa mong lalaki. Yung bibilhin mo, hintayin mong mag-sale. Pwede naman bumili, hintayin mo lang mag-sale. Okay? Ano man ang gawin mo, at ano man ang gawin nila, hindi ka nila kayang ubusan. Di ka nila mauubusan ng pera, di ka mauubusan ng lakas, di ka mauubusan ng joy. Bakit? Because God will supply you. Okay? Number 3. 3 lang to. Dahil kilala nila ang Diyos, dahil kilala nila ang sarili, at dahil kasama nila ang Diyos. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Sabi ng 3, yes, makapangyarihan ka, Nebuchadnezzar, compared sa 3. Compared kay Shadrach, Meshach at Abednego, mas makapangyarihan ka, Nebuchadnezzar. Pero, no match ka sa Diyos ng 3. Kaya sabi ng 3, Nebuchadnezzar, Haring Nebuchadnezzar, hindi kami haharap sa inyo, hindi tayo match, pero may ihaharap kami sa inyong mas makapangyarihan sa inyo. Malimit nating marinig, harapin mo ang problema. Sino nakarinig nito? Di ba? Harapin mo ang problema, huwag mong urungan. Sino nakarinig noon? Sino nakapagsabi noon? Harapin mo ang problema. Okay, magpakalalaki, harapin mo. Yan ang problema eh. Hinaharap natin eh. Ito po ang isasabihin sa inyo, huwag niyong harapin ang problema nang kayo lang. Huwag kang haharap sa problema ng mag-isa. Isama mo ang tagapagligtas. Dahil apart from God, we can do nothing. Harapin mo ang problema kasama ang may magagawa dito. Dahil to tell you honestly, alsin mo si Lord sa picture, kahit paanong liit ng problema yan, talo ka niyan. Di ko malimutan, doon sa amin may nagpakamatay kasi sabi nila may utang na kalahating bilyon, 500 million daw, 400 million. Wala na may alam eh. And then after a week, may nagpakamatay. Tanungin niyo kung bakit. Hindi makabayad sa 4 na baboy na kinuha niya. Ano ibig ko sabihin? It's not the size of the problem. Ito'y kung sino ang kasama mo pagharap sa problema. Yon ang magdidikta kung malakas ka o mahina ka. I'm telling you, ito ang payo ko sa inyo. Huwag niyong haharapin ang problema nang kayo lang. Ang dami kasi nagpapalakas ng loob eh. Kaya ko to. Di mo yan kaya. Kung ikaw lang. Pero pagkasama mo ang iyong Diyos,
luminya na ang problemang yan. Dahil hindi ikaw ang lalaban, hindi ikaw ang haharap. Ang haharap doon ay ang Diyos na kasama mo. Are you there? Iba't ibang pugon, iba't ibang hurno. Ang estudyante, ang kanyang pugon ay exam. Panginoon, malapit nang mag-finals or thesis. At wag po ninyong babasta-basahin yan, meron pong mga tao matatanda na nananaginip pa na mag-e-exam at hindi nakapag-aral. Yun pa rin. Nag-register na sa subconscious yung stress nila nung sila'y nag-aaral nung bata, kahit matanda na, napapanaginipan pa. Ang mga magulang naman, ano ang kanilang pugon? Harap sa gastos. Alam mo, pag yung mga finals na, akala mo ay masayang magulang, hindi. Kasi naaalala niyan, malapit na ulang enrollment. At nananakot ang mga problemang ito. Parang, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? Church, harapin mo ang problema kasama ang Diyos. Huwag mong harapin ang gastos. Sabi ng iba, ako pastor ngayon, harap ako sa gastos eh. Ay, malaking problema mo. Huwag mong harapin ang gastos. Iharap mo sa gastos ang supplier of all your needs. Recognize Him as the financier. Ako, hindi ako kailanman humarap sa gastos. Si Lord ang nakaharap sa gastusin ko. Nire-recognize ko, Lord, salamat po. You are the provider. O, di kami dalawa magkasama. Okay. Meron namang, Pastor, pero sa totoo lang, hindi ho basta gastos eh. Talagang marami akong kailangan. Then iharap mo ang Diyos na nagbibigay at pagkatapos magbigay ay nagbibigay muli. John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Iharap mo yung Diyos na matapos magbigay ay hindi tumitigil, kundi nagbibigay muli. Know your God. Pastor, harap po ako sa exam eh. Ay, wag kang harap sa exam na ikaw lang. Iharap mo ang Diyos who gives wisdom to those who ask of it. Pero hindi ho basta exam ito, talagang mahirap ang exam. Then iharap mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa lumalapit sa trono ng biyaya. Hindi ko malimutan na sabi ni Pastor Gio eh. Ito katatapos lang niyang makapasa sa board ng engineering. Sabi ni Pastor Gio sa akin, Pastor, noon hindi pa niya ako ninong eh. Pastor, ay talaga hindi ko na alam masagot eh. Ay nung sinasagutan ko, ay talaga naliwanag ang letter. Di kayo multiple choice, naliwanag ang letter eh. Aba, ay utaw nung ikaw ay nag-exam, dalawa kayong kumuha ng exam. Kasama mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa lumalapit sa trono ng biyaya. Alam mo, harapin mo ang problema na kasama ang Diyos. Dahil hindi mo kayang mag-isa yan. Sakit, iharap mo si Jesus kasama ng kanyang stripes that paid for it. Ay matindi ho talaga sakit. Then iharap mo ang Diyos where nothing is impossible to Him. Diyos na walang imposible sa Kanya, yun ang iharap mo. Laging may pangharap. Depende lamang sa kung anong pagkilala mo sa Diyos mo. Ito ang dahilan kaya maangas si Shadrach, Meshach at Abednego. Alam nilang wala nang mas lalaki pa kaysa kanilang Diyos. Alam nilang wala nang mas makapangyarihan pa. At alam nilang hindi lang sila ang nakaharap kay Haring Nebuchadnezzar. Nakaharap din ang hari ng mga hari. This, my friend, is the way to win. This is the way to be strong in the face of problems. Harapin mo kasama ng iyong Diyos. Daniel 3, 19-23. Ikwento ko sa inyo. Nagalit lalo si Haring Nebuchadnezzar.
Pinainit ang pugon ng 7 beses. Inutusan ng pinakamataas, pinakamalalakas na sundalo na itali si Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon at itapon sa pugon. Sa init ng pugon, ang mga naghagis namatay. Darang ng init ha. Naanuhan lang ng apoy, yung naghagis patay. Pero may kakaibang naganap. Daniel 3:24-25. Kaya't ang haring Nebukadnezar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, advisors, di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo, o hari. Tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos, na naglalakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Church, the 4th man is the pre-incarnate Jesus. Siya po'y si Jesus bago pa siya magkatawang taong. Hindi anghel ang pinadala ng Diyos, kundi anak ng Diyos mismo. Overkill naman to. Sasabihin ko sanang, kung ano ang tindi ng iyong problema, ganon din ang tindi ng kaligtasang pinapadala. Pero hindi eh. Kung ano ang tindi ng pagsubok, higit na mas matindi ang kaligtasang ipapadala. Sabi doon, tingnan ninyo, nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos, na naglalakad sa gitna ng apoy. Naglalakad. Church, kahit nasa gitna ng problema, basta kasama mo si Lord, namamasyal ka lang. Daniel 3:26, nang magkagayoy lumapit si Nebukadnezar sa pintuan ng hurno na nagningingas na apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya't sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy. Tinawag ng 3, pero this time, recognize na kung sino sila. Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan Diyos. Kanina, galit at puot. Ngayon, mga lingkod. Ang pagsubok po ay magpapakilala kung sino tayo. Nagkaroon lang ng kaunting problema, ng lamig na. Di na ako muna na-attend. Bakit? Mayroong akong dinadaanan. Ang lingkod ay lingkod, nasa labas man o nasa loob ng pugon. Kung ikaw ay may inaalagaan na tao, kung ikaw ay may wini-win soul, may dinidisciple, wala kang karapatang manghina dahil ang lingkod ng Diyos ay lingkod nasa labas man o nasa loob ng pugon. Ang pagsubok ay hindi lang nagpapakilala kung sino tayo. Hindi nyo napansin? Kailan lumabas si Shadrach, Meshach at Abednego? Lumabas sila sa apoy nung sila'y tinawag ni Nebukadnezar. Meshach, Shadrach, Abednego, mga lingkod ng kataas-taasan, lumabas kayo. Grabe. Nasa loob ng pugon, ayaw lumabas. Kung hindi pa tinawag, hindi lalabas. Bakit? Kasi ang makasama ang Diyos kahit sa gitna ng pinakamatinding pagsubok ay langit. Kailan natapos ang pagsubok? Nung nakita na ni Nebukadnezar at ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Ito po ang purpose ng pagsubok. Ang maluwalhati ang Diyos. Ang makita ng mundo ang Diyos sa buhay natin. Ang pagsubok po ay merong refining qualities. Pumasok si Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy na nakagapos. Lumabas sila. Napatid ang tali. Wala nang gapos. Pumapasok tayo sa pagsubok na may mga bandages. Lumalabas tayo na malaya. Napakarami pong nababago sa taong dumaan sa pagsubok. Mayayabang noong dumaan sa pagsubok, naging mapagpakumbaba.
Mga walang takot sa Diyos, nung dumaan sa pagsubok, nagkaroon ng paghanga sa Diyos. Mga walang dunong, naging matatalino. Naglapitan lahat ng mga tao kay Meshach, Shadrach, Abednego. Tiningnan sila. Inamoy-amoy. Napansin nila, hindi sila nasunog. Kahit damit o buhok, hindi sila amoy sunog. Amoy palmolive. Pagkasama mo ang Diyos, mabango ka. In conclusion, may mga napakadakilang nangyari. Daniel 3:29 or 28. Nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod at o sumamba sa sinumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Anong napansin niyo dito? Pinuri na ni Nebuchadnezzar ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nebuchadnezzar, paano yung iyong 90-footer? Paano yung rebulto mong matalaw, mataas, matangkad? Paano na? Ayaw ko na doon. Husto lang sa tangkad. Hindi naman sumasama sa pugon. Ang Diyos ni Shadrach at Meshach at Abednego, sumasama kahit sa matitinding apoy, sumasama sa kanila. Church, ang Diyos natin, hindi lamang siya makapangyarihan, hindi lamang siya mataas, hindi lamang siya walang simula't walang katapusan, siya ay Diyos na sumasama sa atin sa gitna ng matitinding problema. Si Nebuchadnezzar na ang nagkwento ng patotoo nung tatlo. Ang ganda, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Si Nebuchadnezzar nang nagkwento. Napakaganda po kapag dumating na ang puntos matapos kang dumaan sa pagsubok na ibang tao na ang magkukwento ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yan si Maria, nung yan ay na-born again, abay bumait. Yan si Pedro, simula nang makilala ang Diyos, bay nagbagong buhay. Aba, yung batang yan, simula nang mapalapit sa Panginoon, tumaas ang grades. Aba, yung pamilyang yan, simula nang maborn again, gumanda ang buhay ng mga yan. Dadating ang araw, pagkatapos ng pagsubok, hindi na ikaw ang magkukwento. Mga tao nang nakapalibot sa iyo ang magkukwento ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Daniel 3:29. Kaya't ako'y nag-uutos na ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing bunto ng basura sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Si Nebuchadnezzar, dating persecutor, naging tagapagtanggol. Tingnan po ninyo, sabi niya, sino mang magsalita ng anumang masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, pagpuputol-putulin. Si Nebuchadnezzar po ang nagsimula ng chap-chap. Chachap-chapin daw niya. Dating persecutor, naging tagapagtanggol. Si Nebuchadnezzar ay humanga sa Diyos sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Ang paghanga ay simula ng pagsamba. Si Nebuchadnezzar, hindi niya alam. Sumasamba na siya sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Dahil sinamba ng tatlo ang Diyos, sinamba rin ng hari ang Diyos nila. Maaakay natin ang iba kapag nakita nila ang pagsamba natin sa ating Diyos. You know what? Ilan na ang narinig ko umattend sa church, first time, second time, at lagi nila sinasabi, noon pong nag-aawitan na, ako'y kinilabutan, ako'y pinagpapawisan, iba po ang aking nararamdaman. You know what? Alam niyo ang pagkakaiba natin? Ang sabi ng Panginoon,
At dadating ang panahon at ngayon na kayo ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. At kapag nakita ng ibang tao ang inyong pagsamba, ang tunay na pagsamba, sila'y nangingilabot. Kasi first time niyang nakita kung papaano sambahin ang tunay na Diyos. First time nilang nakita kung papaano mo i-recognize, kung paano mo itaas, kung paano mo iluwalhati ang tunay na Diyos. That, my friend, is your heritage as children of God. Iba kang sumamba. You are God's worshiper. Dahil kilala mo ang Diyos na sinasamba mo. At alam mo, ang pinakamaganda pa rin dito, you will be happy with this. May reward sa mga taong itinataas si God. Daniel 3:30, nang magkagayoy, itinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Ang mga taong itinataas ang Diyos, itinataas din sila ng Diyos. Yun lang yan. Ang mga taong laging gustong sambahin ng Panginoon, ang Diyos, gusto rin silang itaas. Church, nakita mo si Meshach, Shadrach at Abednego. Nakita mo kung paano nila pinatunayan sa harap ng mga tao, sa harap ng Babylonia. Tatatlo sila, mga binatilyong Hudyo. Pero yung kanilang paninindigan, yung kanilang pagkilala sa kanilang Diyos, na ipakita nila at ang kanilang pagsamba, pinabot nila hanggang sa kaduluduluhan. Kami ililigtas ng aming Diyos, pero kung hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos sa Nebuchadnezzar. Bakit? Sapagkat ang aming Diyos ay isa. Isa ang aming Diyos. Kilala namin siya at siya ang aming sasambahin. Church, this is the time to say to God, this is the time to tell the Lord that you are His worshiper, na ikaw ay kanyang mananamba. Are you ready to worship your Lord? Are you ready to worship your God? Come on, church, come on. Woo! May sasabihin ako sa inyo. May sasabihin ako sa inyo. Isang pangyayari sa isang lalawigan. Dinala ng gobernador ang lahat ng mga empleyado sa isang lugar na kung saan ay merong napakataas na rebulto. Pinapunta doon. At nung ito'y narinig ko, sabi ko, Lord, hindi ako papayag na merong magtataas ng rebulto, na merong mag-e-edify ng rebulto. Sapagkat kilala ko ang Diyos. Kilala ko ikaw. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na pumapasok sa pugon, sumasama sa iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na nakakaramdam. Ikaw ang Diyos na umiibig. Kaya hindi ako papayag na merong pang ibang tao na magbibigay ng mas mataas na luwalhati sa rebulto at sa Diyos-Diyosan. Kaya sa araw na ito, ipaparamdam ko sa iyo na ikaw ang tunay na Diyos at sasambahin kita.
I came from a church na nagsimula ay walang instruments. Pumapalakpak lang kami. At alam nyo, doon ko nalaman na ang pinakamatinding instrumento na gustong marinig ng Diyos ay ang tunog ng pusong sumasamba. It is not the form, it is the substance. Kaya may gagawin tayo ngayon. Walang pakialaman. I am challenging you to let your spirit flow, to let your innermost being express your worship and thanksgiving to our Lord God. I challenge you right now. Ipipikit mo lang ang iyong mga mata kung gusto mo. Luluhod ka kung gusto mo. Dadapa ka kung gusto mo. Pero walang magdidikta sa'yo. No? Ang worship hindi dinidikta. Ang worship hindi sinasabi. Ito'y nanggagaling sa loob. At ito'y lumalabas sa iba't ibang form. Lumalabas ito sa iba't ibang kilos. I am not here to dictate to you what worship is, but I am here to tell you who to worship. The one true God. The God that has no beginning and no end. The God who created heaven and earth. The God who is holding everything. The God who gave His only begotten Son. The God who gave His life for you. The God who took the form of His creation and died on the cross for you. The God who said, I will come back. I will come back. At kukunin ko kayo. The God who said, I will never leave you nor forsake you. The God who said, akin ka. Walang makakaagaw sa iyo sa akin. Akin ka. The God who said, I love you. I love you. I love you. He is the God that we are going to worship. So church, worship your King. Worship your Lord. Instruments lang. Okay. Worship is rising. Worship is rising. Yes. Yes. Sige. Papasok ka. Papasok ka sa worship. La cara di attore, ma cara un cliente, una masciata.
No sounds, please. Hayaan mo ang marinig ng Diyos ay ang puso mo ngayon. Pasok. 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 Yes. 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 Tinataas mo ang Diyos. Yes. 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 Tumataas. Tumataas. Yes. Mabigat agad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tingin, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tingin, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tingin, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba.
Kami pong mga anak mo, isisigaw namin sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. This we pray in Jesus' name. Amen.